living a life of Christ. So, ipamuhay o mabuhay ng kawangis o katulad ng sa Panginoon. And nag-last kami doon sa aming talakayan, doon sa pinag-usapan namin is God will direct your path. So, this is the continuation of what we are talking about last Sunday. So, last service that He will direct your path. So, sabihin mo nga, He will direct your path. He will direct your path. Ulitin natin, He will direct your path. He will direct your path. Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5, so sinare ko lang ito kanina, no? So sabi diyan, trust in the Lord with all your heart. Sabi diyan, and lean not in your own understanding. In all your ways, submit to Him. And He will make your path straight. Ulitin natin, ikaw ay magtiwala sa Panginoon ng iyong buong puso at hindi sa iyong kakayanan o sa iyong pagkakaintindi o sa iyong pagkakaunawa. Sa lahat ng iyong gagawin, ikaw ay magsumite at italaga mo ang iyong sarili sa Panginoon at ang iyong lalakaran ay Kanyang tutuwidin. Amen. So napakaganda ng talata. Ano nga ba yung sinasabi rito? What is the meaning of path? Ano ba yung ibig sabihin ng path? Hindi yung path sa nataba. Pathways. Sabi diyan, a way. Sabi diyan, or track. Sabi diyan, track laid down for walking or made you a continual trading. Sabi diyan, the course of direction in which a person or thing is heaven. Pangatlo, a course of action or conduct, a route or manner. Sabi diyan, a path, sabi diyan, points to a direction or certain point where your direct subject decision and choices is present. Ito daw yung mga sinasabi natin dito, yung mga ilalakaran natin o yung mga dinadaanan natin, sabi diyan, it causes us to say something or a certain direction or point na kailangan mong magdesisyon. Na kapag kayo lumalakad, pero kung kailangan pinagdidesisyonan o pinamimilian. So sabi dito mga kapatid, every direction is always lead to an end. Lahat naman ng direksyon, lahat naman ng road o lahat naman ng daan, maaaring merong katapusan. Tama? At maaari din naman merong simulang panibago. Sabi diyan, sometimes we will encounter dead end. Madalas, meron tayong may encounter na dead end sa ating buhay. O karsadang putol. Kumbaga, wala na. Tama ba? Or maybe it will continue to another route. Pwede rin naman magsimula yung ng panibagong karsada o daan para sa iyo. Kaya nga pinag-usapan natin is pathways o path ng Panginoon para sa iyo. Or a point of a new beginning or ending. Maaari meron kang sisimulan o maaari din namang may matatapos. Tama? It is important for us to know which way we should go. But if God's allow you to know, sabi dyan to know it, you will stop along the way. If you see trouble and circumstances, sabi dyan, sabi dyan, that we need to face. Minsan madalas, kailangan talaga natin maintindihan na hindi lahat ng daan na ating patutunguhan ay ipakikita sa iyo ng Diyos. Tandaan mo to, no? Kasi kapag ipinakita o na-reveal sa iyo ng Diyos, yung mga bagay na gagawin niya para sa iyo along the way, at nakita mong mahihirapan ka, tutuloy ka pa ba? Tama? Tutuloy ka pa ba? Lalakad ka pa ba? Kung makikita mo na ikaw ay mahihirapan at makikita mo ikaw ay, sabi niya, magkakaroon ng problema. Palagay ko hindi. That's why hindi pinapakita o nare-reveal ng Panginoon yung mga bagay na dapat niyang gawin sa iyo. Na siya lamang ang nakaalam. Sabi diyan, that's why this is a call to always trust in Him. Yung pagtawag ng Panginoon sa atin na laging magtiwala sa Kanya sa araw-araw. Sabi diyan, yung bagay na lagi natin pinagkakatiwala sa Panginoon sa ating buhay. We don't know what will happen, hindi naman natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na hakbang na gagawin natin at hindi rin naman natin alam kung ano yung mangyayari sa atin. But yung unang ingredient sa kailangan mo is to trust Him. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 is to trust in the Lord with all your heart. Kailangan nagtitiwala ka ng buong puso na gagawin ng Panginoon kahit na mahirap, kahit na hindi mo alam yung daraanan mo, kahit na mukhang hindi ka magtatagumpay, nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon sapagkat alam mo na yun yung pinakang unang kailangan upang sa gayon yung daan mo ay maging tuwid.
Ano ba sinabi ng Panginoon yan? He will make your path straight. Ibig sabihin, may pag-asa, may pagkakataon na magiging baluktot yung nilalakaran mo. May pagkakataon, sabi diyan na yung magiging daan mo ay magiging reckless. Pag sinabi natin reckless, hindi magiging maganda. May mga pagkakataon na yung pagsubok na haharapin mo ay talagang mahirap. May pagkakataon sa buhay natin na talagang daraan natin yung hindi magandang bagay. Tama? Kaya nga sabi ng talata sa atin, He will make your path straight. Itinutuwid ng Panginoon na minsan naliligaw ka, minsan naliliko ka, pero binabalik ng Panginoon, tinutuwid pa rin niya yung daan mo. Minsan nawawalan ka ng tiwala, pero sabi ng Panginoon, you need to trust me for you in order to go into the straight path. Kasi kung wala kang tiwala sa Panginoon, your way will be reckless. It will be put in danger. You will be, sabi niya, in no security na kailangan matutunan natin na mas magtiwala sa Panginoon ang sa gayon siguridad mo na sa bawat lakad ng iyo at takbang mo sa buhay, meron kang isang sinasandalan, meron kang pinaniniwalaan, meron kang pinangahawakan sa buhay. Ang tanong, ano ba yung pinangahawakan mo sa buhay? Ano ba yung mga bagay na pilit at pilit pa rin natin iwinawaksi sa Panginoon na Panginoon akin to, huwag mo itong hawakan. Kaya nga sabi ng isang pastor, we need to involve God in all our ways. Kasi sinabi rin naman ng Proverbs, you must acknowledge Him in all your ways. Pag sinabi natin in all your ways, sa lahat ng iyong gagawin, maging sa pag-aaral, maging sa trabaho, maging sa pamilya, maging sa pagkain, maging sa Panginoon. Lahat yan ay kasama sapagkat pinagkakatiwala natin sa Panginoon. Lord, we entrust you everything that we have today. Sa lahat ng bagay na meron kami ngayon, Lord, we entrust in you because we don't know what will happen. Hindi mo nga alam kung aatakihin ka mamaya, kung buhay ka pa mamaya, kung kakain ka pa mamaya. Tama? That's why God is ordering us. Yung talata, sinasabi sa atin, magtiwala ka sa Kanya. Because that is the key ingredients for us para magtagumpay. Tama? Ano pa ang sabi dito? So we must be confident to walk through no matter what happened. Kapag ka may tiwala ka sa Panginoon, hindi mo man alam yung sabi diyan mangyayari. Ikaw man ay madadapa. Pero sabi diyan, you have a confidence to walk through. Pag sinabi natin walk through, kahit na alam mo mahirap, kahit alam mo nang sabi diyan mapapagod ka, lalakad ka pa rin sapagkat nagtitiwala ka sa Kanya, hindi ka mapapagod. Gaano man kalaki ang problema. Alam naman ng Diyos ang problema natin mga kapatid, pero hindi ka dapat tumitigil dun sa problema na yun. Alam ng Diyos kapag wala tayong trabaho. Alam ng Diyos kapag wala kang kinakain. Alam ng Diyos kapag wala kang pera at nahihirapan ka. Alam ng Diyos lahat yun. Tama? Hindi naman tinatanggal ng Panginoon na mag-worry ka. Hindi rin naman tinatanggal ng Panginoon na mag-alala ka. Pero sabi ng Panginoon lagi sa atin, tama? We need to have courage. Magkaroon tayo ng tapang. Magkaroon tayo dyan, sabi dyan, ng tiwala sa Kanya. Na kahit anong mangyari, sasandal ka sa Diyos. Magagawa mo kaya yan, kapatid. Tama? A life journey can be exhausted for us in different, sabi dyan, in different level of our life. Maybe in our job, maybe at our home, or at our daily work. Sa lakad naman ng ating buhay, mga kapatid, talagang nakapapagod, ano? Lagi ka mapapagod, maging sa trabaho man, ano man ang iyong ginagawa, ano mang level, maging pag-aaral man o sa araw-araw na ating ginagampanan sa buhay, talagang nakapapagod yan. Hindi naman yan talaga nawawala. Lagi at lagi pa rin tayo mapapagod. In some point, masasabi nga natin na parang ayaw na natin, no? Parang nakakapagod yung problema, parang gusto mo na lang mawala. Tama, in some point, ganun talaga, no? Pero sabi dito mga kapatid, ano sabi dito? Yes, it is hard. Oo, mahirap. Yes, it is difficult. Sabi dyan difficult. Life is not easy. But the Lord always leads your way. Ulitin natin na, oo, mahirap. Oo, hindi madali. Pero lagi mo tatandaan, the Lord always leads your way. Lagi ka pa rin pinapatnubayan ng Panginoon. Dinadala ka pa rin ng Panginoon sa tamang landas sa dapat nating puntahan. That's why He made a promise to us. Kaya nga nangako ang Panginoon sa atin that whenever you trust Him, He will, sabi diyan, He will always direct you to your, sabi diyan, destination. May pangako ang Panginoon na kahit na mahirap, kahit na mukhang hindi ka magtatagumpay,
Ang pangako ng Diyos, dadaling ka niya doon sa iyong destinasyon. Amen. Dadaling ka ng Diyos doon sa lugar mo na dapat mong pinalalagyan. Naniniwala ka ba doon, kapatid? Amen. Sabi ng Jeremiah 29:11. So alam ko, memorize nyo na itong Jeremiah 29:11. For I know the thoughts, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. Who declares? The Lord declares. Tama? Sabi diyan, plans to prosper you. Sabi diyan, and not to harm you. And plans to give you hope in a future. Ulitin natin ng Jeremiah 29:11. Sabi sa ibang translation, for I know the thoughts I have for you. Pero dito sa isang version naman, for I know the plans I have for you, declaring the Lord's. Plans to prosper you and not to harm you. And plans, sabi diyan, to give you hope in a future. Sabi diyan, napakaganda ng sinabi at pangako ng Panginoon para sa iyo. Who holds the plan? Sino ba yung may plano? Tama? Pag binasa mo, sino may hawak ng plano sa Jeremiah 29:11? It was the Lord. The Lord laid down His plan for you. Uulitin ko, no? The Lord laid down His plan for you. Ibig sabihin, kapag ka nakaplano, may mangyayari. Tama? Amen. Kapag ka isang bagay walang plano, palagay mo may matatapos, wala. Wala, no? Ibig sabihin, pwede ka mag-umpisa, pero hindi mo matatapos kung ano yung goal mo. Kasi kapag ka ang plano ay walang bisyo, no, walang goal, hindi mo ito kayang isakatuparan hanggat maalaman mo kung ano yung direksyon na gusto mong tahakin. Tama, yung purpose kung bakit mo ginagawa yon. At yun ang inilalagay ng Panginoon sa iyo, plans and purpose. Ulitin natin, Ulitin natin, ang inilalagay ng Panginoon sa iyo, God is always a plan for you. Amen. A plan to prosper. Yung prosperity lagi kasama sa plano ng Panginoon. Ano sabi na Joshua chapter 1 verse 8? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night. So you will be successful and prosperous in the days to come. Tama? Yung prosperity, yung success, laging kasama ay pinagkakalob ng Panginoon. At ang may hawak noon, upang tayo magtagumpay, ay ang Diyos. Tandaan mo, kahit anong gawin mo, kahit na yumaman ka sa mundo, kahit na sabihin natin, marami ka ng ari-arian, hindi mo pa rin mararamdaman yung success unless, ulitin natin, unless you know your purpose. Unless you know that it is the Lord. Tama? Amen. Marami kasing tao ngayon, they define success in so many ways. Pagkakaiba yung mga bagay pag pinapatukoy natin when it comes in regard to success. Sometimes success for us is marami kang pera. Sometimes success for us is marami kang possession. Ika'y magiging mayaman. Tama? Pero ang lahat lamang ng yun ay supli lamang dahil pinagkaloob ng Panginoon ang success. Ulitin natin yung mga bagay na yun ay supli lamang dahil pinagkaloob ng Panginoon ang success. Pero hindi ibig sabihin, hindi ibig sabihin, ikaw na yung may gawa ng success. Tama? So, who holds the plan? It was the Lord. May plano ang Diyos. Amen. Ulitin mo ngayon sa sarili mo, kapatid. May plano ang Diyos sa akin. May plano ang Diyos sa akin. Bakit po ganun, brother, kapatid? Diniklara na ng Panginoon yan. And when we say declare, at kapag ka ito'y naisabi na ng Panginoon, diniklarahan na, pag sinabi natin diniklarahan, tinatakan na ng Diyos, pinirmahan na ng Diyos. Tama ba? Once you declare, may pirmado na ng Panginoon yan. Alam ng Diyos kung anong mangyayari sa iyo. Kaya kung anong nararanasan mo ngayon, bigat, hirap, pagod, puyat, tama ba? Lahat yan ay kasama sa plano ng Panginoon para sa iyo. Kasama mo pa ng Panginoon na ako'y mahirapan? Kasama ba sa plano ng Panginoon na ako'y mapagod? Kasama ba sa plano ng Panginoon na ako'y maghirap? Tama ba? Kasama po ba yan sa plano ng Panginoon? Tama ba? Kapatid, paalala ko lang sa iyo, kung dumating ang Panginoon dito, na siya ay Kristo na milyonaryo, palagay ko magiging iba lahat ng bagay. Magiging iba lahat ng paniniwala mo sa lahat ng bagay. Pero pinanganak siya sa sabsaban eh. Tama ba? Saan siya ipinanganak? Sa sabsaban. Pwede namang ipinanganak ang Panginoon sa ginto. Tama? Na nakahiga sa ginto. Pero nung pinili ng Panginoon, ipinanganak sa sabsaban. Tama? So ano pa ginawa ng demonyo? Inoperan pa nga Panginoon ng demonyo ng kayamanan eh. Tama? So ibig sabihin, hindi nakalagay sa kayamanan ng tagumpay.
Amen. At hindi rin nakalagay yung purpose mo kapag mayaman ka. Tama? Kasi bakit? Tinupad ng Panginoon yung purpose niya kahit nasabihin natin nahirapan ng Panginoon, hindi. Nahirapan siya, ano? Nagutom nga siya eh. Tama ba? Hindi ba nga siya tawag, madalas nga siya tawag nagpapasting eh. Tama? Naranasan niya yung hirap, naranasan niya maglakad, naranasan niya magutom. Tama ba? Pwede naman siya ipanganak na nakasakay sa karwahe. Pwede, ano, lahat ng bagay pwede kasi siya may author ng lahat pero hindi niya ginawa yun. Because alam niya yung purpose kung bakit siya dumating sa mundo. Na kahit na mahirapan, matupad yung purpose na gusto ng Panginoon. Matupad yung plano. Tama ba? Matupad yung plano. Kaya ibig sabihin kapatid, hindi porke mayaman, hindi porke may pera, hindi porke na-promote, hindi porke tumaas yung rango, fulfill na yung success mo. Amen. Hindi. Tama ba? Unless that you recognize that the Lord is God in your life. Ulitin ko, ano? Unless you recognize that the Lord is God in your life. You acknowledge the Lord every day in your life is a part of your success. Yung lagi mong ina-acknowledge ang Panginoon sa buhay mo is a part of your success. Kaya nga sabi rito ng Panginoon, I declare, sinabi ng Diyos, I declare that I have a plans for you. Amen. May plano ako sa iyo. Hindi naman masama magplano ka sa sarili mong yumaman. Hindi masama yon. Hindi rin masama sa sarili natin na magplano tayo na magtagumpay. Hindi rin masama yon. But without the Lord, you can know, sabihin, you cannot know the purpose. Hindi mo pwedeng makita yung purpose unless you know the Lord. Unless nakilala mo ang Panginoon. Tama ba? Ano ba ang purpose ng mineral water? Kapag ka ba ang mineral water, sabi diyan, bakit ginawa ang mineral water sa palagay natin? Para pamatid uhaw, ano? Pero kung walang bibili nun, matutupad ba yung purpose niya? Hindi, ano? So simple lang, ano? Kung walang bibili ng bottled water na yon, hindi matutupad yung purpose niya. Sapagkat ang purpose niya ay pumatid ng uhaw. Tama? Kung hindi mabibili o natakaganun lang, useless yung pagkakagawa doon. Tama? Kaya kinikreate ng Panginoon yung bagay na may purpose. Kaya tandaan mo, meron kang purpose palagi. Meron kang simbuyo. Meron kang halaga sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon dito, hindi ka lamang magpa-prosper, meron ka pang hope sa iyong future. Pag sinabi natin may hope ka sa future, yung future hindi malayo, ano? Sinabi ito ni Miles Monroe, yung future mo ay hindi malayo. Minsan tinatanong natin yung future ay malayo. Pero katotohanan, yung future ay malapit sa atin. Kung ano yung hinahakbangan mo ngayon, siya yung magiging future mo. Totoo, tama? Amen. Hindi mo pwedeng hakbangan yung isang bagay kung hindi ka naman naniniwala dun sa kung ano yung magiging katapusan. That's why it calls future. Tama ba? Kaya tinatawag yun na future, mga kapatid. So what you walk today, yun yung mangyayari sa iyo. Kung magiging reckless ang daan mo, kung mananatili ka dun sa daan na pinili mo palagi, kapatid, na laging gano'n, na walang mababago, palagay ko, magiging gano'n ka na. Tama ba? Magiging gano'n ka na nga lang. Tama ba? So marami kasi mga Kristiyano, gano'n yung pinatutunguhan ngayon, mga kapatid. Okay na sa kanila yung gano'n. Atin, hindi atin, sasamba, hindi sasamba, magpipray, hindi magpipray, magbabasa, hindi magbabasa. Okay na sa kanila yun. There's no hope, there's no future in that way. Kasi unless na tumapa ka dun sa gusto ng Panginoon, it will be a success. Yung buhay ng relasyon na magiging Kristiyano kapag gano'n is a failure. Pag sinabi natin failure, hindi ka magtatagumpay doon, bagsak ka na doon kagad. Kasi hindi mo kayang ipagkatiwala sa Panginoon yung bagay na dapat hinaharap mo ngayon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, trust me. Magtiwala ka sa akin. Tama? Yun ang gusto palagi mangyari ng Panginoon. That's why the Lord is teaching us today. At ipinapaalam ng Panginoon that He has a plan for us. You need to trust Him. He has a plan. Sabi diyan, He knows your future. He knows your future. And the plan is already includes prosperity. Sabi yan for us. Yung plano ng Panginoon, laging included ng success. Laging included ng prosperity. Kaya kapag ka nahihirapan ka, hindi ibig sabihin nun, hindi ka pinapahalaga ng Diyos. Susi yun, upang magtagumpay ka. Alam mo na yung hirap eh. Maraming tao kasi alam na yung problema, alam na yung hirap. Ayaw kumilos, ayaw gumawa ng paraan. Kaya nararanasan,
failure. Na-address mo na yung problema, kailangan mong kumilos. Kaya nga sabi ng kanta, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, which is true. Pero hindi ka rin pwedeng gumawa unless the Lord tells you. Tama? Pwede kang gumawa ng alimbagay na pwedeng magtagumpay, pero kung wala ang Diyos, walang success doon. Tama? Success is not sabi dyan, may not evaluated by value of money or possession. Hindi mo pwedeng matawag ng success yun. Maaaring marami kang pera, yes. Maaaring marami kang possession, yes. And that is, and that is a good thing. Pero tandaan mo, without the Lord, everything is useless. Sino po nagsabi niyan? Solomon. And it's time Solomon is sabi niya, the wealthiest man in the world. Siya yung pinakamayaman. Siya rin yung pinakamatalino. Pero nung nasabi niya, everything is meaningless. Lahat ng bagay parang walang kabuluhan. At ano sinabi niya sa uli? Sabi diyan, remember your God while you still young. Alalahanin mo ang iyong Panginoon, ang iyong Diyos habang bata ka pa. Tama, because doon siya babalik. Because doon siya, sabi diyan, doon niya mararanasan yung tunay na nagtagumpay siya dahil nagtiwala siya sa Panginoon. Amen. Kaya hindi porke naging born again ka, hindi porke ikaw ay sumampa sa Panginoon, tama, mararanasan mo ng yumamang kalokohan ng kapatid. Tama ba? So yung prosperity is being part. Hindi natin alam kung anong klase ng prosperity na ibibigay ng Panginoon sa iyo. May be prosper in your spirit, prosper in your financial, prosper in your health. Maraming ibig sabihin yun. Ito was a metaphor when it comes to prosperity. Tama? Pero kadalasan, prosperity comes na laging binabanggit ng tao is the value of money. Kaya hindi pwede natin ilagay kung ano yung plano ng Panginoon, kung ano yung success at plano ng Diyos doon. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Samuel, hindi ako katulad ninyo na tumitingin sa panlabas. Because in our naked eyes, ang kaya ng ating tingnan, panlabas. Tama ba? Pero ang sabi ng Panginoon, but I look it in the heart. Tumitingin ako sa puso ng tao. Tumitingin ako sa puso niyo. Tama? Ibig sabihin, kapatid, ang tinitingnan sa iyo ng Panginoon ay puso. Pero tandaan mo rin ang sinabi ng Panginoon, be careful because the heart is the most deceptive thing in all the world. Ang puso rin naman ang pinakamadaya sa lahat ng bagay. Tama ba? Puso rin. Pero puso rin na tinitingnan ng Diyos kapag ka gusto niyang tingnan ka. At pinipili ka ng Diyos at puso mo tinitingnan. Ang tanong, kapatid, ito tanong, handa ba yung puso mo at gutom ka ba ang puso mo sa Panginoon? Amen. Tama ba? Gusto mo managumpay, gusto mo matanggap o maranasan yung success, go to the pathways of the Lord. Nadaanan mo lang, lalakaran mo lang to the pathways of the Lord in the very minute of your life na ikaw ay pinanganak. Tama? Katulad ng pag-dedicate ni Hannah sa kanyang anak na si Samuel. Tama? Sabi niya, Panginoon, lalaki ang batang ito, I dedicated unto you, Panginoon, mangyari yung nais mo sa kanya. Tama? Hindi inaalis sa Panginoon na, yes, pwede kang magtrabaho, pwede kang gumawa ng alinmong bagay. It's your choice. Pero sinabi lamang ng Panginoon at sinabi rin sa atin ng talata ng Biblia that we must acknowledge Him in all our ways. Sa lahat ng gagampanan mong role sa buhay mo, acknowledge the Lord. Tama? Anong sinabi ni Paulo tuloy? Ni Pedro, si Paulo na kasama. Ano sabi ni Pedro? Nabi dyan ni Paul. Anong sabi ni Paul? Tama ba? Learn to be content in any ways. Ano pa sinabi niya? Sabi niya, give thanks to the Lord whether you eat or you drink. Magpapasalamat ka sa ating Diyos. Amen. Kahit na mahirap, alam naman nga ng Panginoon yung buhay natin. Alam ng Diyos kung paano tayo nahihirapan. Alam ng Diyos kung paano ka nagugutom. Alam ng Diyos kung paano ka lagi walang budget. Alam naman ng Diyos yan. Pero kapag ka hindi mo kaya i-entrust o ipagkatiwala sa Panginoon ang buhay mo, at lahat ng ginagawa mo, tandaan mo kapatid, kahit na anong talino mo, kahit anong gawin mong sipag, hindi mo tatagumpay. Walang tagumpay yun. Hindi mo mararanasan yung purpose, yung katuparan ng purpose ng Panginoon sa iyo. Sabi diyan, when we entrust our life to the Lord, He will always put you on His path, where your future leads. Kapag ka nagtitiwala at pinagkatiwala mo sa Panginoon ng sarili mo, sabi diyan,
Dadaling ka niya doon sa direksyon na kailangang matupad yung katuparan ng pangako na kalakip nun ay ang kinabukasan mo. Tama? Anong kalakip ng pangako ng Panginoon sa iyo, kapatid? Listen. Pakinggan mo to. Kalakip nito, kinabukasan mo. Kinabukasan ng anak mo. Kinabukasan ng sambahayan mo. Kinakalakip yan sa plano ng Panginoon. Kaya kapag mas gutom ka sa Panginoon, lalo kang dadalhin doon sa plano ng Diyos. Walang tao na gutom na hindi gutom sa Diyos na nakakarating sa plano ng Diyos. That's why lagi sinabi ng Panginoon, always enter into the narrow gate. There was two kinds of path. Meron dalawang klase ng daan. Sabi diyan, yung narrow gate leads to holiness, leads to the Lord. But the wide gate or the wide road leads to destruction. Where you can enjoy all the things in this world. Pwede mo ma-enjoy yung mga bagay dito sa mundo. Pwede mo ma-enjoy yung mga bagay na nais mo dun sa wide road. Pero yung narrow ways, it leads to holiness. Pag sinabi leads to holiness, sa direksyon ng kabanalan ng ating Panginoon. Kaya lagi kapatid, tandaan mo dapat ang prayer mo lagi sa umaga, Lord, lead me to the Panginoon, dalhin mo ako dun sa daan ng kabanalan patungo sa iyo. Panalangin mo yun lagi sa umaga pa lang. Panginoon, dalhin mo ako dun sa kabanalan patungo sa iyo. Sa daan na kung saan matatagpuan kita. Sa daan na kung saan na, Panginoon, may hirap man, alam ko na andyan ka. Kaya kitang sandalan. Tama ba? Amen. Sabi niya, yes, there may be struggle. Oo, merong struggle palagi sa ating buhay. Yes, there will be obstacle. Meron palagi, sabi diyan, harang. But it will not change the plans of the Lord for you. Sabi diyan, His direction, His purpose. Ulitin natin, yes, merong struggle. Yes, merong obstacle. Pero hindi babaguhin ng Diyos yung kanyang direksyon at kanyang pangako upang matupad sa iyo dahil lamang may struggle ka. Dahil lamang nahihirapan ka. Tama ba? Hindi babaguhin at hindi binabago ng Diyos ang kanyang plano sa iyo. Tama? We can see that His promise, sabi yan, His promise always stay for us. Sabi yan, having a future where we already, sabi yan, destined. Sabi yan, where we already destined for you. Alam naman natin, kapatid. Sabi nga, darang ka dun sa pagsubok. Pero yung plano ng Panginoon, malalakaran mo. Amen. Ano sabi ng Psalms 119:105? Your word is a lamp at my feet. Ulitin natin ano? Psalms 109:105. Your word is a lamp at my feet. Panginoon, ang iyong salita ay tanglaw sa aking paanan. Amen. Palagay mo, bakit kaya tinawag dito sa talatang ito, nasabi ng manunulat dito, ano? Na yung tanglaw ng Panginoon ay sa ating paanan at hindi sa ating mukha. Pwede naman sa ating mata, pwede may tanglaw, no? Pero palagay mo, bakit yung sa paanan nilagay ng Panginoon? Ang kanyang tanglaw sa iyo. Bakit? This illustrate God is always guiding us, giving us a light at our walk. Yung illustration noon, lagi binibigyan ng Panginoon ng tanglaw, liwanag, yung ating bagay na dapat lakaran, yung mga bagay natin lalakaran. Amen. Sapagkat pag nakita mo yung tanglaw doon, makikita mo kung saan ka madarapa, kung saan pwede kang madapa, ano? Kung ilagay ng Panginoon yung liwanag sa iyong mulunan, at nakita mo yung bagay na kung saan alam mo ikaw ay sabi dyan, makikita mo yung problema, makikita mo yung bagay na kabigatan na daranasan mo kasi nandun yung tanglaw, yung liwanag, sa mata mo eh. Tama ba? Palagi ko hindi ka nalalakad. Hindi ka natutuloy. Because kita mo na, mahirap eh. Kaya ngayon ko na. Tama ba? Alam mo na mahirap eh. Alam mo na daranas ka ng bigat. Tama ba? Hindi ka nalalakad. Kaya nilagay ng Panginoon sa paanan eh. Para na sabihin, natututo ka yung muko at tingnan yung lalakaran mo. Kung madapa ka man, alam mo na may liwanag pa rin. At tandaan mo, kapag binibigay ng Panginoon yung liwanag, nandun din naman ang kadiliman. Ibig sabihin, kapag present yung plano ng Panginoon sa iyo, present din naman yung distraction. Present din naman yung pwedeng hindi ka magtagumpay, pwedeng hindi mo maabot. Tama? At yung mga struggle na yon,
Yung mga bagay na yan, nakita ni Pedro. Tama ba? Nakita ni Pedro yan. Ano ba sabi ng Panginoon kay Peter? Yes, walk. Lumakad nga siya sa tubig, ano? Siya lang kinakaranas nun, wala nang iba. Kadalasan niya lumakad sa tubig kasama ang Diyos. Pero kahit na nakalakad sa tubig, kahit nakasama ang Diyos, tumingin sa problema, ano? Lumubog pa rin. Kaya hindi ibig sabihin na tinataglawan ka ng Panginoon, hindi ka lulubog. Amen. Kasi kailangan mo maranasan lumubog para makaahon. Tama ba? Pakinggan niyo ito mga kapatid, kailangan mong lumubog para makaahon na. Amen. Kailangan mo madapa para makabangon ka. Hindi mo mararanasan yon. Paano masasabi ng tagumpay ka? Kaya nga itinuturo sa atin ito si Diyos mo ganit, ano? May struggle. Pero alam mo yun, sabi ng Panginoon, huwag mo hayaan, mawala yung aking salita sa iyo. Same thing, dito sa tinuturo sa atin ng Psalms 119:105. Your word, na sinabi dyan, yung salita mo, Panginoon. Ano sandalan? His word. Wala kang ibang sasandalan kundi ang salita ng Panginoon. Amen. Sapagkat yan ang magiging lakas mo, it will give you courage to go on. It will give you strength to always continue to your walk in the journey of your life. Sabi dyan, when we understand, sabi dyan, that in this passage, it is clear that when the light is present on your path, darkness is always present also. So nakita mo na yan. May apply na kadiliman, pero binibigyan ka ng Diyos ng liwanag. Amen. Kaya sa mukhang walang pag-asa, mukhang hindi naman magtatagumpay, tandaan mo, matuto kang tumawag doon sa liwanag na nagbibigay sa iyo. Matuto kang tumawag na kahit na mabigat yung pinagdaraan mong problema, tumawag ka sa Diyos. Siguradong may liwanag kahit na may dilim sa paligid mo. Amen. Amen? Sabi niyan, ito yung tinanong ko sa inyo kanina, bakit nasa paanan? At bakit hindi nasa unahan natin yung binigay ng Panginoon? So pinaliwanag ko sa inyo kanina, na kung nasa unahan natin yan, baka makita mo yung problema, hindi na tumulo. Yun yung number one. Baka mag-stop ka na doon. The Bible teaches us that the Lord will direct your path. Sabi diyan. Tinuturo ng Biblia sa atin that the Lord will direct our path. Kaya yung liwanag, nandun din sa path. Tama, ano? Nandun din yung direction ng Panginoon sa pathways na yun. Minsan lumiligo lang tayo eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, bakit kaya sinabi, sa pagbasa pa lamang nun, may tanong na kagad, Panginoon, bakit mo tinutuwid yung aming daan? Tama, no? Kasi sabi ko sa talata, He will direct your path. He will make your path straight. Tama, no? Ibig sabihin, mga kapatid, prone tayo na pwede kang lumigo, pwede kang mabigo, pwede kang maligaw. Kapag di mo nakita yung tanglaw na liwanag ng Panginoon, yung direction niya, paunahan. Tama, no? Kasi nga sabi ko, yung way natin will be reckless. Nasusway tayo ng madali kapag may problema, nasusway na tayo. Tama, yun nga nagkasikunang, di ka na nakatin ng church. Tama ba? Nagka-involve ka lang, ayaw mo na pumunta na yung church, masakit na kagad yung involve mo. Napagod ka lang, ayaw mo na. Tama ba? So how can the Lord lead you into your purpose or into your way? Sa plano ng Diyos, kung mismo ikaw, ayaw mong dalhin yung sarili mo dun sa purpose ng Lord. Amen. So ikaw naman kapatid, ang binibigyan ng Panginoon ng direksyon. Ayaw mong dalhin yung sarili mo sa pathways ng Panginoon. So, how can the purpose and plan of the Lord be fulfilled to you? Paano naman matutupad yun? Marami kasi Kristiyano, gusto lang nangihingi. Pero ayaw naman tapakan, lakaran, yung gusto mangyari ng Diyos. Tama? Nung lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, at nung pamahalaan sila ni Joshua, ang lagi sinabi ng Panginoon sa kanya, maging matatag at maging malakas na. Sapagkat alam ni ng Panginoon, mapapagod si Joshua along the way. Mahihirapan siya, maaari siyang mag-quit. Pero alam mo yun, ano ba naging sandigan niya? Naririnig niya lagi ang inig ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, maging matatag ka, maging malakas ka. Sapagkat meron kang plano ang Panginoon na doon ka magtatagumpay. Ano nangyari? Naranasan niya yung tagumpay ng plano kahit na may war, kahit na may hirap. Tama ba? Kahit na mukhang hindi siya tatanggapin at susundin ng mga tao, he still continue. Because he know that when he listen to the voice of the Lord, there is a plan. Amen. There is a purpose. There is a destination. Kaya hanggat hindi ka pa nakakarating sa destination mo, huwag kang sumuko.
Hanggat hindi mo pa nararanasan the true success in your life, huwag kang sumuko. Kung may bigat man ngayon, yes, part yan para magtagumpay tayo. Pero without assessing the problem, in order for you to success, it cannot be filled. It cannot be full. Hindi mo kaya kasing lukuhin ng Diyos. Tama? Hindi mo kasi kayang pwedeng dayain ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon ay look it into the heart. Tinitingnan ng Diyos yung puso mo. Ikaw ang tinitingnan ng Diyos at hindi ang kapitbahay. Lahat tayo, we have an equal opportunity that the Lord sees us and looking at us in our hearts. Tinitingnan tayo pare-pareho ng Panginoon. Meron tayong pare-pareho equal opportunity. Tama? Pare-pareho opportunity natin mga kapatid. Tandaan mo, walang mas magaling sa Panginoon. Every one of us an equal opportunity. Sometimes na-hype lang yung iba. Pero tandaan mo ito kapatid, we have an equal opportunity, we have an equal purpose. Magkakaiba lang yung destination. The difference is our destination. Amen. Tama ba? That is the difference. And also the process. Maaaring itinuturo ng Panginoon sa kanya, iba sa iyo. Tama? Maaaring yung purpose na binigay ng Panginoon sa kanya, iba rin doon sa purpose at destination mo. Pero tandaan mo, nasa isang kamay yun ang bigay ng plano. It was the Lord. Sabi ng Panginoon, for I know the plans. He knows the plans for you. And He declares it. Kaya anong ginagawa ka ng Panginoon, kapatid? Sa tiyan pa lang at sinapupunan pa lang ng iyong ina. The Lord declares your purpose. The Lord declares the plans for you. Kaya mahirap sumugal sa buhay ng walang plano. Tama ba? Because even the Lord plans. Kahit ang Panginoon nagplano eh. Tama ba? Umupo muna ang Panginoon, pinalano niya ano ba mangyayari kay Kenji. Ano ba mangyayari kay Kofi, ano ba mangyayari kay Christy. Pinagplanuhan ka ng Diyos eh. Kaya ka nga nailuwal sa mundo. Kasi kung walang plano ka, wala na. Finish na. Tama ba? Kaya alam ng Panginoon your way. At bakit tinukoy ng Panginoon that He will make your path straight? Kasi alam ng Diyos niliko ka. Alam ng Diyos niliko ka, madara pa ka. Tama ba? At kasama yun sa plano. Kaya nga kapatid, kailangan mong ma-enjoy ito. Kailangan mong maintindihan ito sa buhay mo. And every time you walk, God knows the plan. God knows the purpose. Amen. God knows the directions. Kaya huwag ka munang sumuko hanggat di mo pa nararating yun. He has a plan for you. Sabi niya, in which hindi ito masama. Yes, it may be difficult for us to achieve. Yes, maaaring mahirap itong makuha. Pero hindi ibig sabihin imposible. Tama? Yes, maaaring madadapa ka, pero hindi ibig sabihin hindi ka makakabangon. Tama ba? Because kasama lahat yan sa plano ng Panginoon sa iyo. Bago magawa ang isang bagay, kailangan mo makita itong sira. Genesis chapter 1 verse 1. Anong sinabi? In the beginning there was nothing. The earth was empty and void. Anong nakita ng Panginoon sa earth? It was empty and void. Walang laman, walang wangis, walang itsura. That's why when the Lord said, let there be light. Anong unang binigay ng Panginoon doon? Light. Liwanag. Anong ibinigay ng Panginoon sa iyong panan? Liwanag. Anong nakita ng Panginoon sa iyo? Empty and void. Walang laman, walang direksyon. Kaya ano binigay ng Panginoon sa iyo? Pinangako niya to sa atin, Jeremiah 29:11. I know the plans for you. Kung maintindihan mo lang sana to, kung makukuha mo lang sana in your spirit, yung gustong sabihin, ipahatid ng Panginoon sa iyo, na kahit na mukhang empty and void, na kahit na mukhang walang mangyayari, kahit na mukhang sirang lata lamang yun nasa iyo, kapatid, He will make your path straight. He has a plan. Tama? Yung balo nga, sa panahon ni Elijah na walang makain, ang meron lamang isang sandok na harina at kaunting langis na pwede na pagkakain niya ay pwede nang mamatay. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Hindi ka mauubusan ng langis, hindi ka mauubusan ng harina sa iyong sisidlan. Anong nangyari? Natupad? Hindi. Natupad. Kaya kapatid, hanggat may pangako ang Panginoon, hanggat ikay sumasamba, hanggat hindi ka sumusuko, hanggat hindi ka pa dumarating doon sa hangganan. Ulitin ko, no?
Hanggat hindi ka dumarating sa hangganan, hindi pa tapos ang Diyos. Amen. Hindi pa tapos ang Diyos. If there is a time when you feel, sabi diyan, you're lost. Kung meron mga pagkakataon sa buhay mo na parang kang naliligaw, na parang kang natapagod, at parang gusto mo nang tumigil, tama ba? Parang gusto mo nang umayaw sa buhay, tandaan mo yung pangako ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon sa iyo? Nakaplano ka ba? Hindi ka pa pinapanganak. May plano na siya. Amen. Kaya lang hindi natin matanggap yung fulfillment ng pangako ng Panginoon kasi pinilit mo nang lumihis eh. Tama ba? Pinilit mo nang umalis doon sa gusto mangyari ng Panginoon. So hindi kasalanan ng Panginoon na hindi mo matanggap yung plano bagkus ikaw umalis doon sa nakaplano. Tama ba? Kung ang isang engineer na gumagawa ng bahay nakaplano at yung may-ari ay ayaw ng plano, matutupad ba yung pangako o yung dinisenyo ng engineer sa kanya? Hindi, ano? Sapagkat hindi na yun yung gusto niya eh. So everything will be out of plan. Nakaalis. Kung ikaw ang aalis sa gustong mangyari ng Panginoon, choice mo yun. Tama? Kaya huwag mo sisihin ng Panginoon kapag ka nakakaranas ka ng iba. Dahil baka wala ka dun sa linya na gusto mo niya. Kahit nga yung sa linya ng Panginoon, nakakaranas ng hirap. Mas mabigat pa nga. Pero alam mo yun, iba lang yung pagtanggap ng bawat isa sa atin. Bakit? Nagiging madali ang lahat dahil nagtitiwala ka sa Kanya na kahit na mabigat, hindi ka umayaw. Tama? Kahit na mukhang walang matatapos, nagtitiwala ka sa Panginoon. Kasi may promise ang Panginoon, may pangako. Amen? Tama ba? There was always a moment in our life, sabi diyan, on our body, na talagang minsan hinihingi ng ating katawan na tayo'y tumigil. Na tayo huminto. Tandaan mo, hindi masamang huminto. Hindi masamang tumigil muna. Sapagkat sa parte ng pagtigil mo, naaalala mo yung mga bagay na kailangan mong baguhin. Na kailangan mong itama doon sa buhay natin. Na merong pagkakamali, na merong tayong ginawang mali. Tama? So you need to pause sometimes. Pero hindi ibig sabihin tatambay ka doon. So kadalasan, ganun ang ginagawa ng karamihan sa atin. Tumitigil, tinatambayan, di na nakababalik. Tama, tumambay ka ron eh. Alam mo na may problema, hindi ka pa lumapit sa Diyos. Lumapit ka man, doon sa sarili mong galing, sa sarili mong talino, akala mo sasagutin ka ng Diyos, hindi ka sinasagot ng Diyos. Tama? Hindi mo nararanasan yung kasagutan ng Panginoon. Bakit? Tamang ng Panginoon sa iyo, nakatingin niya ako sa puso mo, sino nakalagay? Tama? Sino hinihingi mo? Ano pa sabi dito? We must always remember that He always has a plan. Ito yung pathways ng Panginoon sa iyo. Ito yung daan na gusto na mangyari ng Panginoon sa iyo. Ang gusto mangyari ng Panginoon sa iyo, fulfill the purpose. Walk into His plan. Alam mo yung plano, katuparan yung purpose mo. Kaya yung purpose at plano, magkaiba yun, ano? Yung plano ng Panginoon, katuparan ng purpose mo. It's part of the purpose of the plan. Tama ba? Tuparan ng pangako ng Diyos sa iyo yun. Kaya nga mga kapatid, unawain mo at itindihin mo ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. The Lord knows the plan. You need to trust Him. Amen. Magtiwala ka sa Kanya. Magtiwala tayo sa Diyos. Amen. Tama ba? Kaya nga yung tinatalakay natin ngayon, binibigay ng Panginoon sa atin. Noong una, Joshua 1:8, dinireksyon na ng Panginoon na His plan or paths for us. Ano yung kasunod? Ituturo ng Panginoon sa atin. Be excited. Madaling ituturo ng Panginoon sa pangatlo. He is looking at our hearts. Walang yun yung title ng kasunod. Tama ba? He is looking at our hearts. Tama? Tinitingnan niya yung ating puso. Amen? Kaya kung handa ka kapatid, sabi ko nga, kung hindi mo pa nararating ang iyong destinasyon, huwag kang huminto. Kung hindi pa na-unveil yung iyong, sabi dyan, yung purpose sa iyo, hindi pa nangyayari, huwag kang huminto. Tandaan mo to, ito yung ating iiwanan sa inyo mga kapatid. He has a plan. You need to trust. Amen. Amen? Tayo po